Magandang umaga po sa ating lahat. Purihin ang Panginoon sa kanyang mga kabutihan sa ating buhay. Bago po tayo magbasa ng Bible, remind ko lang po ang bawat isa na gawin po nating productive ang mga time na naka-quarantine tayo or may lockdown. Let's continue to study the Word of God, to pray. Palakasin natin yung ating relasyon sa Panginoon Diyos. At ganoon din naman sa ating pamilya. Sana yung ating mga tatay ay maglaan ng panahon para mag-lead ng prayer. Mga tatay, kayo yung manguna sa prayer. Kayo din ang manguna sa Bible sharing or Bible study sa inyong family. At the same time, tanungin niyo si Lord sa inyong personal devotion. Ano ba yung mga pagbabago na pinakikita ni Lord sa inyo? Ano ba yung mga nare-realize nyo ngayon? At ano yung mga bagay na gusto ng Panginoon na gawin mo after this lockdown? Maging productive po ito. Sana hindi na maging katulad pa rin ng dati ang buhay mo after this lockdown. Sana matutunan mo na i-priority ang dapat na i-priority. Napakahalaga po nun mga kapatid. Sa ngayon, makikita natin na ang bilis ng buhay, ang daming namamatay. Aanuhin mo ang yaman kung mawawala ka lang. Dapat pahalagahan mo ng higit yung may eternal value. Hindi naman ibig sabihin di ka na magtatrabaho after this lockdown. Hindi naman po ganon. Pero matutunan mo yung priority. Gawin mo ang calling ng Diyos sa'yo. Kung ano yung ministry na gusto ng Panginoon na gawin mo na. After this lockdown, start it. At huwag ka sanang ningas kugon. Napakahalaga na pag sinimulan mo yung paglilingkod mo kay Lord, dire-diretso yun. Hanggang sa umuwi ka na sa heaven. Remember na ang buhay natin ay nakakalendar na yan. Kung papaanong si Lord nakatakda na ang maganap sa kanyang buhay, ang kanyang pagsilang, ang panahon na gugugulin niya dito sa mundo, kung kailan siya magmi-ministry, kung kailan niya gaganapin at tatapusin ang kalooban ng Ama, at kung kailan siya babalik sa langit. Ang buhay din natin mga kapatid ay nakahanda na or nakakalendar na kung kailan tayo ipapanganak, kung anong panahon, kung gaano kahaba ang ating buhay, kung kailan natin dapat simulan na ang paglilingkod sa Diyos, kung kailan ito matatapos, at kung kailan tayo pauwi na ni Lord. Nawa wag tayong mauna, wag din tayong mahuli. Kundi tamang-tama lang, lumalakad tayo sa pangunguna ng banal na Espiritu sa ating buhay. Pahalagahan natin ang kalooban ng Diyos. Kung paano sinabi ni Lord Jesus, He came. Sabi niya, He came to do the will of His Father. Tayo din. Tayo nandito nakakilala kay Lord para gawin, sundin ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Let's pray, sandali. Father in heaven, thank you for this day you've given us. Reveal yourself to us, Lord, as we study your word today. In Jesus' name we pray. Amen. Buksan po natin ang ating Biblia sa Luke chapter 17. Beginning verse 11. Gagamitin ko po yung NIV. English po ang babasahin ko ngayon. Now, on his way to Jerusalem, Jesus traveled along the border between Samaria and Galilee. As he was going into a village, 10 men who had leprosy met him. They stood at a distance. So, nandun si Lord sa border ng Samaria at Galilee. Meron siyang nakita o makakasalubong na mga ketongin. Hindi sila lumapit kay Lord eh. Sabi dito, they stood at a distance. Malayo lang. Kasi noon, yung mga may ketong, pinagbabawal na lumapit sa mga tao na walang ketong. Sa verse 13,
and called out in a loud voice, "Jesus, Master, have pity on us." So sumigaw lang sila kasi malayo sila eh. Hiningi nila ang awa ng Panginoong Diyos. 14, when he saw them, he said, "Go, show yourselves to the priest." And as they went, they were cleansed. So sinabi ng Panginoon, lumayo kayo. Pakita nyo ang inyong mga sarili sa pari. At habang sila ay lumalakad na papunta doon, sila ay naging malinis. Ganoon ka-powerful yung salita ng Diyos. Salita pa lang niya, gumagaling na ang mga may sakit. Hindi nag-alinlangan yung mga may ketong. Hindi sinabi sa Bible na nagreklamo sila. Ay bakit hindi man na niya tayo nilapitan? No? Walang ganon. Sinunod nila kung ano ang sinabi ng Panginoon. Kung minsan, kaya hindi gumagaling yung nananalangin na tao kasi hindi niya sinusunod yung instruction ni Lord. Mahalaga talaga ang pagsunod sa lahat ng pagkakataon. Mahalaga yon. Sa verse 14, when he saw them, he said, okay, go, show yourselves to the priest. And as they went, they were cleansed. Bakit kailangang ipakita nila ang sarili nila sa pari or sa priest during those time? Sa Old Testament kasi, ganyan ang kanilang law. Yan yung sinabi ng Panginoon kay Moses. Hindi natin i-discuss ngayon mga kapatid. Pero yan yung law na isa yan sa mga law na sinabi ng Diyos kay Moses. Sa verse 15, one of them, when he saw he was healed, came back, praising God in a loud voice. So yung isa sa kanila, napansin niya na magaling na siya. Well, actually, hindi lang siya ang magaling, kundi lahat sila. Pero yung isang yun, natuwa siya, tuwang-tuwa siya. Ang ginawa niya, bumalik siya. Binalikan niya ang Panginoon, nagpuri siya ng malakas sa Diyos. Verse 16, he threw himself at Jesus' feet and thanked him. And he was a Samaritan. So nagpatira pa siya. Galak na galak siya na nagpupuri sa Diyos. Nagpatira pa sa harapan ng Panginoong Yesus. At nagpasalamat siya. Siya ay isang Samaritano. Ano ba yung Samaritano? Ang Samaritano po ay nakatira sa northern part ng Jerusalem. Sila ay half Jew and half Samaritan. Nakatira sila sa Samaria. Hindi sila purong Hudyo. Ang tingin ng mga Hudyo sa kanila ay mababa at hindi nakikipag-usap ang mga Hudyo sa kanila. Pero nakakalungkot isipin na yung mga Hudyo, hindi sila, o yung Hudyong pinagaling ng Panginoon, ay hindi bumalik upang magpasalamat. Ang bumalik pa ay ang Samaritano. Siya pa ang nagpasalamat sa Panginoon dahil siya ay nilinis na. Sa verse 17, Jesus asked, were not all 10 cleansed? Where are the 9? So, hinahanap ni Lord yung 9 pa. Kasi 10 yung pinagaling niya. Nasaan na ang 9? Was no one found to return and give praise to God except this foreigner? So, ang tingin nila sa mga Samaritano ay dayuhan. Mga kapatid, dito makikita natin na hinahanap ni Lord yung mga tao na kanyang pinagaling na matuto din na magpasalamat sa kanya. Kung sino pa yung dayuhan o hindi full na Hudyo or Israelita, siya pa ang bumalik. Sana tayo din mga kapatid, kapag tinugon ni Lord yung ating prayer, kapag pinagaling tayo ni Lord, matutunan sana natin na bumalik sa Panginoon at magpasalamat sa Kanya. Kasi hinahanap ni Lord, take note of that. Where are the other 9? Nasaan na yung 9? Hinahanap ng Panginoon yung mga pinagaling niya
na matutong magpasalamat sa Kanya. Halimbawa, di po ba tayo, pag meron tayong ginawang kabutihan sa ating kapwa, nagagalak ang ating puso kung siya ay babalik upang magpasalamat. Higit sa lahat, ang Panginoon. Matutuwa si Lord kung matututo tayong magpasalamat sa Kanya. So walang imposible kay Lord. Kahit yung sakit na wala ng pag-asa ay kayang pagalingin ng Panginoon. Pero mahalaga na mayroon tayong pananampalataya. Makikita natin yan as we go on. Verse 19. Then he said to him, "Rise and go, your faith has made you well." Yung pananampalataya nung dating ketongin na yon ang nagpagaling sa kanya. Mahalaga po paglalapit tayo kay Lord, meron tayong pananampalataya. Sabi rin sa Hebrews, "He who comes to God must believe that He exists and He rewards those who seek Him." Kapag lalapit ka kay Lord, dapat meron kang pananampalataya. At bibigyan niya ng gantimpala ang mga taong humahanap sa Kanya. Verse 20. Once having been asked by the Pharisees when the kingdom of God would come, Jesus replied, "The kingdom of God does not come with your careful observation." Ito, nagtatanong na yung mga Pariseo. Kailan ba darating ang paghahari ng Diyos o ang kaharian ng Diyos? Sabi ni Lord, yung kingdom ng Diyos hindi yan darating ayon sa inyong masusing pagmamatsyag. Nor will people say, "Here it is." O kaya naman pag sinabi ng mga tao na, "Eto na," o "Nandoon na," sapagkat ang kaharian ng Diyos ay sumasa inyo. Because the kingdom of God is within you. Ang tinutukoy dito ng Panginoon, una sa lahat, ay siya mismo. The kingdom of God is within them. Sa loob nila or kasama nila. Akala kasi ng mga Hudyo, ang kingdom of God ay literal na kingdom. Katulad ng panahon ni David, ang inaasahan nila na darating na Mesiyas ay yung magiging hari ng Israel. I-restore niya ang kingdom katulad nung panahon ni David. Kaya hindi nila nakilala si Jesus Kasi hindi dumating si Jesus bilang hari, as king ng Israel. Ang gusto munang pagharian ng Diyos ay yung kalooban within you. Yung kingdom na pagkakaintindi ng Israel ay iba sa kingdom na tinutukoy ng Diyos. Ang kingdom na inaasahan ng Israel ay literal kingdom na magkakaroon sila ng sasakupin nila yung mga bansa, magkakaroon ng king, yun yung Messiah. Siya yung mauupo sa trono ni David. Siya ang maghahari sa Israel. Literal kingdom. Yun ang akala ng mga taga-Israel. At kahit ng mga Pariseo, yun ang kanilang tinuturo. Yun ang kanilang inaasahan. Subalit hindi yun. Ang nais ng Diyos ay spiritual na kaharian. Darating yung literal kingdom sa muling pagbabalik ng Panginoong Yesus. Pero yung unang pagpunta ni Jesus, He came as or to be the Messiah, the Savior of the world. So yung unang pagdating ni Lord, yung kanyang paghahari ay hindi literal na kaharian. Kaya nga di ba ang pinangaral ng Panginoon, repent, for the kingdom of God is at hand. Hindi ka makakasama sa kaharian ng Diyos o hindi ka mapapabilang doon kapag walang tunay na pagsisisi. At hindi ba tinukoy din ng Panginoon sa John 3:3, maliban na ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. At sa verse 5 naman, maliban na ang tao ipanganak sa tubig at sa Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos.
So magkaiba ang tinutukoy na kaharian ng Diyos sa pangunawa ng mga Pariseo at ng mga Israel during the times of Jesus. At iba rin ang gusto ng Diyos na Kingdom of God. Ito yung gusto ng Diyos na maghari sa puso ng mga tao. Spiritual kingdom. Kaya nga napakahalaga ng repentance. At napakahalaga na ikaw ay ipanganak na muli para ikaw ay makasama o mapabilang o makapasok sa kaharian ng Diyos. Hindi yun maunawaan ng mga Pariseo. Hindi rin yun maunawaan ng mga taga-Israel. Kaya nga nila hindi matanggap si Jesus na Mesiye or Mesiyas. Kasi ang inaasahan nilang Mesiyas, hindi mamamatay sa krus. Ang inaasahan nilang Mesiyas ay mauupo sa trono ni David at maghahari ng literal na paghahari. So magkaiba. Mga kapatid, hanggang ngayon, gusto ng Diyos na maghari sa ating buhay. Spiritual kingdom. Gusto ng Panginoon na ang ating katawan ay maging templo niya. Paano mangyayari yon? Sumampalataya ka sa Panginoong Yesus ng buong puso. Talikuran mo na at pagsisihan ang iyong mga kasalanan. Kapag ikaw ay tunay na sumampalataya sa Panginoong Diyos, pinagsisihan mo ang iyong mga kasalanan, tinanggap mo si Jesus sa iyong puso, na siya nga ang iyong Panginoon at tagapagligtas at Diyos ng iyong buhay, ikaw ay ipapanganak sa Espiritu. Yun yung pangalawang kapanganakan. Pag nangyari yon, pwede ka nang mapabilang sa harian ng Diyos. Kasi paghaharian ka na ng Diyos, ikaw ay magiging Kingdom of God. Sa iyo, maghahari ang Panginoon. At ikaw din ang gagamitin niya upang mas marami pang tao ang pagharian niya. Pero sa mga panahon na yun ni Lord, hindi yun maintindihan ng mga Pariseo. Tuloy natin. Verse 22. Then he said to his disciples, okay, sa 22, ang kausap niya na ay ang kanyang mga alagad. Hindi na yung mga Pariseo, ha? Hindi unbelievers ang kausap niya. Ang kausap ni Lord ay mga alagad niya. The time is coming when you will long to see one of the days of the Son of Man, but you will not see it. Kasi, tinutukoy na rito ni Lord na malapit na kasi siyang mamatay. Verse 23, men will tell you, there he is, or here he is. Do not go running off after them. So may magsasabi raw na nandyan na si Lord o nandito na, pero wag kayong maniwala. For the Son of Man in his day will be like lightning, which flashes and lights up the sky from one end to the other. Ibig sabihin, pag dumating ang anak ng Diyos, well, ang tinutukoy dito ni Lord ay yung kanya ng second coming, ay matutulad sa kidlat. Makikita yon sa kalangitan. Hindi yun magiging lihim. Yun ay magiging hayagan. 25, but first he must suffer many things and be rejected by his generation. So bago yung second coming, pahihirapan muna siya. Tatakwil muna siya ng henerasyon na iyon. 26, just as it was in the days of Noah, so also will it be in the days of the Son of Man. People were eating and drinking, marrying, and given in marriage. Okay, sa pagkakataon na ito, basahin natin yung Tagalog version. Punta tayo doon. Let's begin with 22. At sinabi niya sa mga alagad, darating ang panahon na hahangarin ninyong makita ang isa sa mga araw ng anak ng tao. Ngunit hindi ninyo ito makikita. Kasi nga, mamamatay na si Lord niyan. May magsasabi sa inyo, naroon siya o narito siya. Huwag kayong
pumunta at huwag kayong maniwala sa kanila, sapagkat pagsapit ng takdang araw, ang anak ng tao ay darating na parang kidlat na nagliliwanag sa buong kalangitan sa isang iglap. Okay, second coming naman yan. Ngunit kailangan munang magdanas siya ng maraming hirap at itakwil ng mga tao sa panahong ito. Bago yung second coming na yon, magsasuffer muna siya. Mamamatay pa siya eh. Verse 26, ang pagparito ng anak ng tao ay matutulad sa nangyari noong kapanahunan ni Noe. Ang mga tao nooy nagsisikain, nagsisiinom, at nagsisipag-asawa hanggang sa araw na sumakay si Noe sa barko. Dumating ang baha at namatay silang lahat. Gayon din ang nangyari noong panahon ni Lot. Ang mga tao ay nagsisikain, nagsisiinom, bumibili, nagtitinda, at nagtatayo ng bahay. Ngunit ng araw na umalis si Lot sa Sodoma, umulan ng apoy at asupre at natupok silang lahat. So, tinutukoy ditong panahon ni Noah at ni Lot, judgment dito eh. 'Di ba? Yung mga tao busy sa sarili nila. Yung mga tao ay talamak sa kasalanan. Yun yung karakter ng panahon ni Noe at ng Sodom. Walang oras ang tao sa Diyos at walang mabuting iniisip. Ang lahat ng iniisip ay puro kasamaan. Busy sa mundo. Walang time sa Panginoon. Sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesus, ganyan din ang sitwasyon. At sa muling pagbabalik ni Lord, it will also mean judgment sa mundo. Pero iba pa rin yung rapture, okay? Magkaiba pa rin yun mga kapatid, ha? Okay, 30. Ganoon din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Kinote ni Lord yung Old Testament. Napakahalaga mga kapatid na matuto tayo. Dapat alam din natin yung Old Testament. Para malaman natin kung ano ba talaga nangyari at papaano ba naligtas doon si Noah at si Lot. Ano ba ang sitwasyon ng mga tao noon? Ikumpara mo sa sitwasyon ngayon. 'Di ba? Ang pagdating ng anak ng Diyos, yung kanyang second coming, ay magkakaroon din ng paghahatol ang mundo. 31, sa araw na iyon, ang nasa bubungan ay huwag nang bumaba pa upang kunin ang kanyang mga kasangkapan sa loob ng bahay. At ang nasa bukid ay huwag nang umuwi pa. Alalahanin ninyo ang nangyari sa asawa ni Lot. Ang sino mang magsikap na iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang sino mang mawala ng kanyang buhay ay siyang makapagliligtas nito. Sinasabi ko sa inyo, sa gabing iyon, may dalawang taong nasa isang higaan, kukunin ang isa at iiwan ang isa. May dalawang babaeng magkasamang nagtatrabaho sa gilingan, kukunin ang isa at iiwan ang isa. Saan po, Panginoon? Tanong ng kanyang mga alagad. Sumagot siya, kung saan may bangkay, doon nagkakatipon ang mga buitre. So ito po ay tumutukoy sa second coming na ni Lord. Yung rapture kasi, mauunang maganap yun eh. And then, the second coming. Pag-aaralan din po natin yan. So napakahalaga mga kapatid na alam din natin yung season. Alam natin na anytime pwede nang dumating si Lord. Kaya dapat tayo mismo, handa tayo. At dapat yang iyong mahal sa buhay ay nasharean mo na. Kasi pag dumating yung rapture, baka mamaya maiwan yung asawa mo. Kasi hindi pa pala siya nakakakilala kay Lord. Ikaw lang ang na-rapture. O kaya maiwan yung mga anak mo. Hindi mo sinaran eh. Napakahalaga mga kapatid na sila ay pagharian ng Diyos. Upang sa ganon, makakilala rin sila sa ating Panginoon. Huwag ka nang magdalawang isip.
na ibahagi ang kingdom of God, na ibahagi ang mabuting balita, the message of the kingdom of God. Walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Unless a man is born again, he cannot see the kingdom of God. Habang may panahon ka pa, sharean mo ang mahal mo sa buhay. Habang may panahon ka pa, go and make disciples. Kasi, paano magaganap yung paghahari ng Diyos sa isang tao kung hindi mo sasabihin sa Kanya ang mensahe ng mabuting balita? Kailangang malaman niya yon at hayaan mo siyang magpasya kung ano ang kanyang pasya. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita. Sa Josue chapter 10 naman hanggang chapter 12, makikita natin o mababasa natin doon yung tagumpay nila Josue at ng buong Israel. Nasakop nila yung mga nakalaban nila. Nagtagumpay sila. Basahin niyo po yun. Pero sa ngayon, hindi ko po babasahin. Pero basahin niyo po. Nais ko pong tumutok muna sa Psalms. Psalms chapter 91. Yung chapter na protection ni Lord. Turn your Bibles with me. Pero mga kapatid, basahin niyo po yung Joshua, tsaka yung Psalms and Proverbs. Tuloy niyo po yon. Psalms 91, beginning with verse 1. Sabi po dito, He who dwells in the shelter or in the secret place of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. Yan, napag-aralan na natin yan minsan Yung secret place, ibig sabihin, dapat meron ka talagang panahon. Meron kang quiet time, quality time with God. Hindi pwedeng baliwalain mo ang Diyos. Ang pag-iingat ng Diyos ay isa sa iyo, pero gusto ng Diyos na meron kang malalim at totoong relasyon sa Kanya. Sige po, tuloy natin. Babasahin ko na sa Tagalog. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa pagkalinga ng makapangyarihan ay makapagsasabi kay Yahweh, Muog ka't kanlungan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkakatiwalaan. Sana totoo yan sa buhay mo. Ang Diyos ang iyong muog, ang iyong kanlungan. Ibig sabihin, siya yung nag-iingat sa'yo. Siya yung hiding place mo. Siya yung iyong protection. Ang Diyos ang iyong Diyos at tangi mong pinagkakatiwalaan. Sana hindi yung sarili mo ang Diyos. Kasi kung ikaw ang nasusunod at hindi ang Diyos, it means sarili mo ang Diyos. Mapapahama ka. Kailangan ng iyong Diyos ay si Yahweh, ang Panginoong Jesus. At siya ang iyong pinagkakatiwalaan. Verse 3, Sa panganib at bitag, ikay kanyang ililigtas. Kahit anumang matinding salot, ay di ka magdaranas. Promise ng Panginoon, ililigtas ka niya sa bitag o sa mga panganib. Pero napakahalaga na meron kang secret place with God. Meron kang panahon sa Diyos. Nananalangin ka, pinag-aaralan mo ang kanyang salita, pero hindi as responsibility. Kailangan ginagawa mo yung prayer, yung pagbabasa ng Bible, out of love. Kasi gusto mong magkaroon ng relasyon sa Diyos. Gusto mong mas makilala ang Diyos. At ang tanging paraan para mo siya makilala ay una sa lahat, lumapit ka sa Panginoong Jesus. Sumampalataya ka at tanggapin mo siya sa iyong buhay. Para mas makilala mo ang Ama at pag-aralan mo ang salita ng Diyos. Kasi doon ihahayag ng Diyos ang kanyang sarili sa iyo. Verse 4, Lulukuban ka niya sa lilim ng kanyang malapad na pakpak at sa kalinga niya ay palagi kang nakakatiyak. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y matapat. O biruin mo yon. Nandiyan ang pag-iingat ng Lord sa iyo. Cover ka niya ng kanyang wings.
Siya ang iyong magiging pananggalang. Ang Panginoon yon. Verse 5, pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing bigla ang paglusob ng mga kaaway, ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim. Sa pagbuksay wala kang takot sa araw man dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Yung ibang translation niyan, it will not come near you. Hindi makakalapit sa iyo ang mga sakuna na yan. Verse 8, ika'y magmamasid at mapapanood, mapapatunayang iyong makikita taong masamay pinaparusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak, di mararanasan kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Sa kanyang mga anghel ika'y itatagubilin, saan mang dako maparoon tiyakang iingatan. Sa kanilang mga kamay ika'y aalalayan, nang sa mga bato paamoy hindi masasaktan. Iyong tatapakan kahit mga ahas o leyong mabagsik. Di ka maaano sa mga serpiente at leyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang ako'y kikilanlin. Mas gusto ko yung sa English Sabi doon, because He loves me, I will rescue Him. Mga kapatid, sa Diyos napakahalaga ng relasyon. Tignan natin yan, sa English version. Sa verse 14, Psalms 91, because He loves me, says the Lord, I will rescue him. I will protect him, for He acknowledges my name. Mga kapatid, alam ni Lord kung mahal natin siya. Pangako niya sa mga taong tunay na nagmamahal sa Kanya, ililigtas niya. Sasamahan niya sa gitna ng troubles, hindi mag-iisa ang taong nagmamahal sa Diyos. Ililigtas niya at pararangalan niya. Mga kapatid, yung tinutukoy ditong pagmamahal, hindi yung mahal mo nga si Lord pero pangalawa lang. O kaya panghuli, mahal mo siya pero ang konti lang ng love mo sa Kanya. Mali po yun. Ang tinutukoy dito ng Panginoon na pagmamahal ay kaakibat sa Kanyang utos na love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Gusto ng Diyos na siya ang pinakamamahal mo. Tandaan natin, nararamdaman ni Lord yon at alam yon ng Panginoon. Kung mahal mo siya ng buong puso, buong isip, buong lakas at buong kaluluwa. Alam din ni Lord kung pangalawa lang siya sa'yo o panghuli. Ngayon pa lang, ayusin mo na yung pagmamahal mo. Kailangan si Lord yung pinakaminamahal mo. Kaya mong iwanan ang lahat. Kaya mong talikuran kahit yung boyfriend mo o girlfriend mo o asawa mo o pamilya mo o magulang mo. Ang ibig sabihin lang nun, si Lord yung pinaka minamahal mo. Kasi kung sino yung pinakamamahal mo, siya rin ang susundin mo. Kung mas sinusunod mo ang asawa mo kaysa sa Diyos, yung asawa mo ang Diyos mo. Kung mas sinusunod mo yung girlfriend mo o boyfriend mo, higit sa Diyos, yan na ang nagiging Diyos mo, ayaw ng Panginoon. Ilagay mo sa tamang kalalagyan ang mga tao. Ang pinakadakila at mataas na pagmamahal na ibibigay mo ay ibibigay mo sa Diyos. Verse 15, kapag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Napakaganda. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak
tatamoy nila aking kaligtasan. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita. Mabuti ang Panginoon sa atin, pero gusto ng Diyos na mahalin mo siya ng una at higit sa lahat. Kasi pag nangyari yon, sasambahin mo na ang Diyos. Kung sino yung pinakaminamahal mo ng todong-todo, yun ang sinasamba mo. Pag ibinigay mo ang pagmamahal na yan sa tao, hindi malulugod ang Diyos. Sapagkat ang Diyos lang ang karapat-dapat sa pinakadakilang pagmamahal na maibibigay natin. Sa oras pong ito, tayo po ay manalangin na. Amang Banal, marami pong salamat sa iyong mga salita. Nawa po Lord, hindi lamang namin ito na rinig o nabasa, kundi higit sa lahat ay maipamuhay namin ito. Tulungan mo kami Lord na mahalin ka nga ng una at higit sa lahat. Hindi lamang mukhang nagmamahal sa iyo, kundi tunay na nagmamahal sa iyo. Pagpalain mo po ang aking kapatid na kasama ko ngayon sa Bible devotion na ito. Hinihiling ko, Ama, ang pag-iingat mo po sa kanya. Lord, sino man po sa kanila ang may karamdaman ngayon, I pray, extend mo po, O Diyos, ang iyong mapagpagaling na kamay mula sa mga sugat at mga latay ng Panginoong Yesus. Idaloy mo po ang kagalingan sa kanila. In the name of Jesus. Lord, pagalingin mo rin po ang buong mundo. Nawa po, Ama, mahinto na ang COVID-19 na ito. Ihayag mo na po sa tao kung ano po ang gamot o ang cure para dito. Maawa ka po, Ama. We acknowledge na ikaw lang talaga ang makakatulong sa mundo, Lord. So we pray for your mercy and grace. And Lord, patuloy din na cover us with the precious blood of our Lord Jesus. Para po sa amin at sa aming buong pamilya, sa buong body of Christ throughout the world. Cover us, Lord, with the precious blood of our Lord Jesus. Keep us away, Lord, from all harm. Away from this COVID-19 in Jesus' name. Panginoon, patuloy din pinapanalangin namin ang aming mga frontliners. Have mercy on them, Lord. Sabi po sa balita, nasa 200 plus ang may COVID-19 na doctors and nurses. Father, we pray right now. We pray for your healing touch over their bodies, Lord. In the name of Jesus, we declare healing. We declare life for them. In Jesus' name, mula sa mga sugat at mga latay ng Panginoong Yesus, we declare healing. Complete healing para sa mga doctors and nurses na ito in the name of Jesus. And we declare life. Life in the name of Jesus. Panginoon, ingatan mo rin po ang aming mga kapatiran throughout the world, yung mga frontliners. Cover them, Lord, with your shield of protection. At lahat na rin, Lord, lahat ng frontliners, mananampalataya man o hindi, we pray for your covering. We pray for your mercy, Lord. Una sa lahat, nawa magkaroon sila ng pananampalataya at makakilala sa iyo. Pangalawa, Lord, we ask for your covering over them. Ganon din, Lord, sa aming President, kay Pangulong Duterte, at sa mga pinuno ng aming bansa. Manguna ka po sa kanila, Lord. Nawa ikaw ang una nilang hanapin. Sa iyo sila unang manikluhod. Sa iyo sila lubusang umasa. Father, have mercy. Dito po sa Pilipinas, sa Israel at sa buong mundo. Ikaw lang po ang aming pag-asa. And we believe, Lord, na ikaw po ay tutugon sapagkat ikaw ay mabuti. Father in heaven, we commit to you this whole day long. We ask for your guidance and protection to be with us. Maraming salamat, Ama. Ang lahat ng ito ay hinihiling po namin sa pangalan ng Panginoong Yesus. We give you all the glory, all the honor, and all the praises. In Jesus' name we pray. Amen. Pagpalain po tayo ng ating Ama sa langit. God bless us all.